So what's up mga kabayan, welcome back sa ating panibagong video. And of course, nagbasa ako ng comment no mga kabayan. So may nag-comment na kabayan dito, isa siyang domestic helper sa Qatar mga kabayan. So nag-comment siya dito. So bago pa lang lahat mga kabayan, maraming salamat sa mga bagong subscribers natin, sa mga nagsusubscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. And sa mga lumang subscribers natin, thank you so much din because nag-stay kayo, patuloy kayo nanonood ng ating video mga kabayan. Maraming salamat. So bago lahat mga kabayan, mag-i-intro pala muna ako. And so ayun na mga kabayan, yung tanong niya is, kailangan ba maging marunong ka, fluent ka sa English mga kabayan kung mag-apply ka dito sa Croatia? No, kailangan ba bihasa ka sa pag-i-English, or kung pwede lang po ba daw yung ano lang nalaman mong English mga kabayan? Sabi niya kasi dito, tabilok or what something, sabi niya dito, ang comment niya. Si user, basta hindi ko alam kung pangalan niya user nakalagay. So hindi siya nag-YouTube, no, mga kabayan. So yun na nga, no, mga kabayan. Pagdating niyo sa Croatia mga kabayan, mostly talaga hindi naman kailangan yung fluent ka sa English. As long as kaya mo makipag-communicate sa kanila, hindi mo kailangan ng high level na English dito mga kabayan sa Croatia, sa totoo lang. Kasi mostly mga tao dito, hindi naman sila marunong magsalita ng English dito. And sa lingwahe mga kabayan kasi, ang ginagamit talaga mostly nila dito is yung salita talaga nila. If kagaya din sa Middle East or sa Saudi kayo, ang mostly ginagamit Arabic din. Hindi sila nag-English. Magamit mo lang English mo dito if mga kabayan US, kasi mostly naman dito yung mga guest. Pero pag Croatian people, no, mga tao na guest ninyo, so Croatian talaga mostly mga kabayan yung ginagamit nila. Hrvatski na salita yung lingwahe ang ginagamit nila dito. And ang nag-i-English lang dito kasi mga teenager dito mga kabayan, kasi nga nasa school nila yun, yung tinuturo yung English na language. Kasi dati daw hindi talaga, kung ano yung lingwahe nila, ganun din ang tinuturo sa kanila dito sa Croatia. Kaya ayun, huwag kang magbahala kabayan kung gusto mag-apply dito if hindi ka talaga marunong mag-English or nakakaintindi ka lang mag-English mga kabayan. Walang problema yan as long as kaya mag-communicate ng sa kanila. Kung kailangan, pwede mag-sign language ka. No, mga kabayan. And tuturuan ko kayo mga basic mga basic tawag nito na greetings dito sa kanila. Gaya din sa makagaya din sa Middle East kung ano yung mga salita. Greetings kasi yun naman mabilis natin matutunan if everyday natin sila makasama. Araw-araw natin sila makasama mga kabayan. Maging matuto ka din naman sa lingwahe nila. For example mga kabayan, yung good morning sa kanila dito is dobro jutro. Ilalagay ko lang din sa baba, makikita nyo. Ayan, dobro jutro, it means good morning yun. Ang dobro mga kabayan means good, yun sa kanila. Tapos pag good afternoon naman, dobar dan, yun nakalagay. Ilagay ko din sa baba dyan na sulat. Mga basic lang dito na greetings yan, dobar dan, kasi mostly yun ang ginagamit talaga nila dito. Ang good evening nila, dobro večer, mga kabayan. Yan na yung mga lagi ko maririnig. Yung thank you nila dito, vala, lagi ko din sa baba. Pag-pronounce vala, di ko alam kung tama pag-pronounce ko, vala. Tapos may pronounce sila nga wala, ganyan mga kabayan. So yung bukas sa kanila, kung tomorrow sa English, tomorrow, sutra, ganyan mga kabayan yung mga lingwahe. So how are you? Sabihin nila sa iyo, how are you?
So, yung how are you sa kanila is kakose, mga kabayan. So, ang isasagot mo din, dobro, tapos dudugtungan mo siya ng te sa dulo. Ang te kasi sa kanila is the person na nagtanong. Kumbaga, tinatanong mo ako kung how are you, tapos sasagot ko sa iyo te. Sasagot ko sa iyo dobro, I'm good, tapos ang ibalik sa iyo is te. Ibig sabihin, binabalik din sa iyo kung how are you too. Kasi yun, basta lagi kasi yan sinasagot ko din minsan. No, meron din minsan dobro sam, mga kabayan, yung sagot, or dobro te. Te kasi in the person na nagtanong, ibabalik sa kanya. Ikaw ba, kumusta? Ganun, parang ganun, mga kabayan. Tapos sa mga numbers naman, di man ako masyadong kabisado mga numbers dito. Kasi medyo mahirap din ang numbers. For example, yung 1 nila, di sila nagsisimula ng 0 dito. Di ko alam kung anong tawag sa 0. Sa 1 lang. For example, sa 1, yedan. Tapos yung 2, dua. Tapos yung 3 din tawag nila, pero parang iba lang ang pag-pronounce. Tapos yung 4 nila dito, chitre. Tapos yung 5, pet. Tapos yung 6, kaya ang pag-pronounce nila ng 6 dito, chest. Chest ang pronounce nila. Tapos yung 7, sedam. Tapos yung 8, osam. Tapos yung 9 dito, dibet. Tapos yung 10 nila, diset. Tapos sa 10, 20, 30, alam ko na yan siya. Like, deset, 10 yon. Tapos 2 deset, 3 deset, 4 deset, ano ba? 3 deset, 5 deset. Yung mga 5, 10, ano yun, 10, 20, 30, 40, 50, ganyan. So, medyo ano siya, medyo bagay complicated sa bunga kasi hindi mo nga ligwahe. Pero mabilis naman siya matutunan, mga kabayan. And yun naman lagi yung marinig, mga kabayan, dito sa kanila, kasi yun naman ang basic communication, no? For example, kung nasa trabaho kayo, kung dating nyo W-tro, kakuse, yun ang sasabihin nila sa iyo. Tapos yun ang sasagot mo din, dobro sam, tapos pwede mo siya tanongin, no? Ibalik mo sa kanila yung tanong. Yan lang naman, mga kabayan. Pero meron ito mga iba na, yung, for example, yung mga manager, mga taas na position, nag-i-English talaga sila pag makausap ng Pilipino. So tayo naman is meron tayong mga baliko na English, at least makaintindi tayo. Yung mga waitress, waiter dito, magbabox out lang, ganyan. Table arranging, ganyan, mga kabayan. No? Hindi sila nag-mention na entertain. Kung mag-take ng orders, ang nagtitake ng order niyan is mga Croatian na, yung mga matagal na dito, mga kabayan. So hindi nila inaasa sa mga Filipino, kung for example, kung puro Croatian yung mga guest, no? Kung English naman, minsan tinatawag yung Filipino, kasi yung Filipino magaling din mag-English, mga kabayan. So makakaintindi. Kasi more on talaga dito, mga kabayan, hindi din marunong mag-English talaga. So lang, it's a tie. Kung tatawag, it's a tie. No? Patas-patas lang, mga kabayan. Kaya sa mga nag-apply papunta dito, huwag kayong mag-alala, mga kabayan, regarding sa English o sa lingwahe, mga kabayan. Matutunan din natin yan sa tagal natin sa abroad, mga kabayan. Matuto din tayo, mawala na yung kaba natin, no? Sa pag-apply or sa trabaho na papasukan natin dito. Kaya huwag kayong mabahala sa English, mga kabayan. Kasi tignan nyo ang mga Nepali nga, mga kabayan, pumunta sila dito, hindi man sila marunong mag-English, no? Hindi rin sila fluent sa English, mga kabayan, but they still working here. Tapos kaya nila makipagsabayan sa taga dito kasi nga it's a tie nga, mga kabayan. Hindi marunong mag-English. Kaya sabi ko sa inyo, mga kabayan, nung unang dating ko sa Croatia talaga, sa kusina ako lang sa Pilipino, kwento ko lang sa inyo. Nahirapan din naman ako kasi hindi man sila marunong talaga mag-English. Even may head chef, mga kabayan, hindi marunong mag-English. So download kayo ng Google Translator, pwede kayo mag Google Translator, no? Tapos i-translate nyo, pakita sa kanila kung anong gusto nyo sabihin, ganyan. Kasi mostly yan naman ginagamit ko. Even magbasa ako ng menu dito nila, gina-Google Translator ko din. Ano lang, para-paraan, diskarte na lang, mga kabayan. Kung anong mayroong tayong
magamit na bala, yun gagamitin natin, no? At yun nga sabi ko, nung unang dating ko dito talaga, hindi ako talaga marunong mag-English. Mag-English magsalita ng Croatian. So, ang communication ko sa kanila is English language talaga. And yun nga, hindi sila makapag-reply sa akin through English. And they do sign language na lang or Google Translate. And ngayon, matagal na ako dito, at least nakakaintindi ako, pero hindi ako masyadong makapagsalita ng lingwahe nila, pero nakakaintindi ako kung ano sinasabi nila. And hindi ako hindi naging hadlang sa akin yung kanilang lingwahe, mga kabay. I don't care talaga. As long as kaya ko magtrabaho. Basta ang maganda kasi, mga kabay, pag mag-apply talaga dito sa Croatia, alam mo yung trabaho pinasukan mo, and hindi ka naman ibago, di ba? So ang babaguhin na lang, ang adjust mo na lang is yung lingwahe nga nila. Basta sa inyo, mga kabay, mabilis lang naman, mabilis matuto, mabilis kung interesado ka talaga matuto ng lingwahe nila, mabilis lang, mga kabayan. Ayun lang, mga kabayan, sana nakatulong sa ito, kabayan, sana nagtatanong, no? Huwag kang kabahan kung mag-apply ka dito, kasi basta walang standard ng English dito, mga kabayan. Yung mga fluent, ilang percent yan. So hindi, mga kabayan, walang ganun dito. As long as kaya mong mag-communicate lang ng English, that's it, mga kabayan. At kaya makapagsabayan magtrabaho sa kanila. Hindi na sa English yun, mga kabayan, sa kaya mo lang. Ayun na nga, mga kabayan, maraming salamat, no? Maraming salamat sa nag-comment din na si kabayan. Sana mapanood mo to para hindi ka kabahan kung mag-apply ka dito, no? At saka may confident ka sa sarili mo na kaya mo makipagsabayan sa kanila kahit hindi pala good in English. Basta makaintindi at saka lang baliko yan, mga kabayan. Walang pakialam, basta ganyan lang. So maraming salamat, sana nakatulong sa inyo tong vlog na to, mga kabayan. And please comment down below if you have any suggestions or any questions, mga kabayan. You can direct message me on my Facebook page, Ilonggo Bisdak in Europe. Feel free po mag-comment, mag-message sa akin, walang problema yan. And ma-reply ko din kayo, any question lang, mga kabayan. That's it. So don't forget to subscribe sa mga bagong nanonood nito. And sa mga lumang subscriber, maraming salamat din sa pag-stay sa aking YouTube channel. Ma-reach natin yung 15k soon subscriber. Maraming salamat. And see you and God bless po, mga kabayan, sa mga aspirant natin dyan. See you around here in Croatia. Bye. Ciao.